Lungsod ng Quezon. Kilala rin bilang QC o QC. Ito ay isang urbanized city at ang pinakamataong city sa Pilipinas. Itinatag ito at ipinangalan kay Manuel L. Quezon, ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas, upang palitan ang Maynila bilang pambansang kabisera. Sa lugar na ito matatagpuan ang bibisitahin natin ngayon. Dito sa QC, ang pigeon fancier na masyado ding busy. Kilala din siya na nakararami. Kaya pag bumisita ka sa loft niya, ikaw ay mawiwili. Sama kayo? Tara na! Ito ang Bisitero. Good morning! Ako pala si Nelson Sua, isang member po ng PHA at NSPC. Boss Nelson, magandang umaga po. Good morning, good morning. Salamat po sa magandang pagtanggap. At nandito po kami para po sa ating pigeon fanciers at sa mga newbies. Okay. Boss Nelson, anong year po ba kayo nag-start mag-ibon? Siguro alam ko, 1978 nag-join na ako sa PHA. PHA. So, before 1978, nakiibon na ako. Apo. Medyo matagal na rin po. Tagal na. No? Ay, iba siguro mga fanciers natin, hindi pa sila pinapanganak, nakiibon na ako. Ayan, talagang si Boss Nelson ay talagang kilala bilang mag-ibon dito sa buong Pilipinas. At isa sa mga mentor ng mga nag-iibon at ang kanyang mga ibon ay talagang pumapalo sa bawat loft. Boss Nelson, ano po ba ang foundation bird nyo? Actually, huminto ako ng 2000, then bumalik ako ng 2005. Nung pagbalik ko, siyempre wala nung ibon nun. So nalaman ng mga tropa kong PHA na babalik ako, binigyan nila ako ng ibon. Ang unang nakbigay sa akin, si Paring Jaime Lim, si Johnny Ngo, si Jimmy Gan, at marami pa iba. Doon ako nag-start na mangerera uli. Okay. Bali, ano po yung mga bloodline na mga hawak nyo ngayon? Actually, yung bloodline na hawak ko, mostly is Alphonse, yung tinatawag nila na babaero line. No? Ang Alphonse ko, nanggaling yan kay Jimmy Gan. Tsaka yung Herman and Break, galing kay Jimmy Gan yan. So, napakabait sa akin ni parin Jimmy. Nung nak-import siya, tinawag niya ako sa loft. Di pumunta ako, nanghiram ako ng ibon. Ang dami niya pinahiram sa akin, 12 paris yata na Alphonse. So, dun sa 12 paris na yan, din-develop ko. Hanggang nakakuha ako ng 3 paris na talagang producer na magaganda. Kasi at that time, marami akong kaibigan na humihingi sa akin ng ibon, binibigyan ko sila para masubukan yung ibon. So, ang naman, luckily, yung mga nabigyan ko, nanalo. So, nakaroon ako ng foundation na pamilya na ng Alphonse. Tsaka yung Herman M. Break. So, ako, makulit na din naman ako. Yung iba, ayaw nila rin, tawag yun, i-cross. Ako, ginagawa ko, yung M. Break, tsaka Alphonse, sinubukan ko rin i-cross. Oo, kinus ko rin. So, parang lalong gumanda. Mas magandang naging performance. So, ngayon ang baseline ko is Alphonse talaga, yung tinatawag nila babaero line. But even nung ibon ni parin Jimmy, yung flying machine niya, tsaka yung Crack 52, meron ako, kinukross ko rin pa rin sa Alphonse. Okay. Kasi yung pamilya nung Alphonse ko, talagang subog ko na kahit nasa mo i-cross, maganda lalabas. Okay. So, bali, about breeding naman po, Boss Nelson, paano po ba kayo mag-breed para sa isang pangkarera nating mga kalapate? Ano mo yung breeding? Madali lang eh. Siyempre, kailangan natin isang kap at isang hen. Opo. Tama naman. Tama. Joke lang. Bakit ulit? Yung mga breeding po, paano po ang mga ginagawa nyo or paghahanda para yung mga ibon na ilalaro natin? Siyempre ako, yung breeding muna. Selection, siyempre, alam ko, itong kak na to, tsaka itong hen na nakaproduce na sila ng maganda, sila pa rin ulit ipaparis ko. So kasi may resulta na yung naging anak nila before, ulitin ko. Ganun lang ako, hindi ako yung tawag doon, yung paiba-iba, ayoko. Kasi once sa itong pair na ito na gumagawa na, gusto ko sila na lang.
Then maaaring offspring nila, iko-cross ko ulit sa iba. Kasi gusto ko talaga, subok ko ng subok. Subok ko ng subok, pero halos lahat ng ibon ko, cross talaga sa Alphonse. Flyers, anong ginagawa natin? Siyempre, flyers, regular yun, no? Mula inakay, kailangan natin na alagaan na natin sa mabuti, kailangan healthy ang ibon natin na hanggat maaari, mula't inakay hanggang tumanda, hindi siya nakasakit. Okay. Para talagang healthy body sila. Papakita ko lang sa inyo, yung Hermit Imbric na galing kay paring Jimmy Gunn, no? Ito marami na na-produce na magaling to. Itong lalaki na to. Pakita ko sa iyo buong pamilya nito. Talagang original. And beside, ito tip ko sa inyo, once na black and once na brown yung kalapate nyo, kahit na isang tuldok lang ng itim sa buntot man o dito, 100% kak. Wow, ayan tip mga kabisitero So inakay pa lang, malalaman nyo na kung kak o hindi. Baka may black. 100% yan. 100%. Kak yan. Okay po. So pakita ko sa inyo itong asawa niya, Hermit Imbric din, galing din to kay Jimmy Gunn. Okay. Ito ang asawa ng brown. Ang nito, line ng Barcelona winner ni Hermit Imbric. Binigyan din ako ni Jimmy Gunn ng isa. So ngayon pinapares ko siya ng dalawa. At ito, super ganda nito. Pati katawan, ganda. Hawak ko ganda, nawak ko kanina eh. No? Ngayon patakita ko yung may anak na sila na medyo malaki-laki na. Ito yung anak. Yan boss, malamang babae, tama ba? Hindi. Lalaki yan. Lalaki yan, kasi may spot. Yan, may itim. Okay. 100% yan. 100% yan. Tinamatakpak may itim. Oo nga. Di ba? 100% kakto. Kak siya. Yan, medyo malaki na siya. Super healthy. 1 week ka lang. Pwede na yan. Yung kapatid. Pwede na siya gawin. Kapatid niyan. Yan, dito medyo maliit pa. Wow. Nestmate yun. Oo. Pakita natin yung mga matandang Alphonse natin. Alphonse naman. Ito isa. Ito yung sinaunang Alphonse ko. Imported to. Binigay sa akin ni Jimmy Gunn. Babae yan, boss? Oo. Yan, Belgium yan. 174. 5309. Yan. Gandang hin. Ito yung producer ko na Alphonse na magaganda. Yan din ba yung line na champion nyo ng boss? Ng MacArthur? Oo. Ganda. Ito naman galing kay yung blue bar white stripe na yan, galing kay Jimmy Gunn. Kay parang Jimmy. Ito, boss. Vandenbroek yan, binigay sa akin. Ito pa isa. Meron din pala siyang Vandenbroek, Oo. Ito rin siya rin na Alphonse to. Wow. Imported din to. From Belgium. Belgium yan. Ito naman flying machine ni paring Jaime Lim. Wow. Original yan, boss. Oo. Yan, binigyan ko niyan. Kinukross ko sa babaero lang yan. Maganda din lumabas. Ito naman, galing kay paring Jerry, Jeso. Binigyan niya ako. Anak ng imported niya, Vandermeer. Yan, gandang ibon. Ito naman isa, galing kay Rio Love, Amy Romero. Overall champion ng PHA, overall champion ng MMFC, si Rio Love. So, nakahingi rin ako ng isang kapatid ng overall champion dahil yung magulang ng overall champion may dugo ng Alphonse yun. So, humingi ako sa kanya ng isa para ibalik ko. Yan ang si Pana. Super tanda na yan. Yan. Anong bloodline niya, boss? Alphonse yan. Pana siya. Kaya pala Pana. Oo. Yan, guys. Sarado na yung mata, pero nakakain pa. Yan na nga mga kabisitero. Siguradong busog na busog ang mga mata nyo dahil sa hawak na ibon ni Boss Nelson. The Babaero Line. Yan ang mga malupitang ibon ng ating boss. At may mga nakasabay pa ako mga kabisitero natin.
nag-acquire ng babaero line lang naman. O siya, tuloy na natin. Let's get it on! O yan mga kabisitero, no? Alam niyo po, si Boss Nelson ay isa sa malaking bahagi ng pag-iibon dito sa Pilipinas. Nalalaman po natin dito ay malaking tulong din po sa ating mga newbies, lalo na sa Pigeon Fanciers, at pwede po natin i-apply yung mga kanilang binibigay sa atin para sa mga alaga rin natin. Boss Nelson, paano naman po ang may advice nyo para po sa ating mga newbies? Para sa mga newbie, no? Huwag kayong madidismaya kagad once na hindi naging performance nyo, no? Let's say, yung tinatawag nating gulong contumbling, natural yan nangyayari, no? Even na pinakamagandang ibon mo, pinakamagandang bloodline ng ibon na sa'yo, hindi pa rin sigurado 100% na mananalo kayo. Walang ganun, no? So, ang system niya, kailangan, katulad ng sinasabi ko, alagaan nyo maigi ibon nyo, alagaan nyo. Bigyan ng tamang patuka, tamang supplement, tamang vitamins, tamang yung palipat, basta lahat tamang pag-aalaga. So once na araw ng karera, it's up, nasa taas, kung pagbibigyan tayo hindi. Kasi yung ibon natin once na lumabas sa truck yan, hindi na natin alam kung madidisgrasya o hindi. So kahit na anong galing ng ibon mo, along the way na disgrasya siya, na baril siya, na falcon siya, everything, wala nang chance mo yung ibon mo. So, just let it go, no? Kung ano mangyari yung araw na yun, tanggap na natin. Umuwi man siya daw hindi. Baka natalo tayo, di lalo natin pakigihan. Huwag kayong madidismaya. Basta, number one sinasabi ko, alagaan niyo maigi ang ibon. Once inaalagaan niyo maigi ang ibon, alagaan din kayo ng kalapate. Mamahalin din kayo ng ibon, uuwian kayo ng uuwian. Mga kabisitero, one of the best pigeon fancier in the Philippines, Boss Nelson Chua. Ako nga pala si Nelson Chua. Member po ako ng PHA, tsaka member din ako ng NSPC. So ngayon, pumunta dito si Bisitero para i-vlog ako, humingi ng konting advice. So ang ko sa mga tropa ng mga vlogger ng Kalapate, suportahan natin lahat yan, kahit na sino, suportahan natin. Huwag tayong mainggit, no? Huwag tayong magselos, huwag tayong makaroon ng galit, no? Iwasan natin yan. Lahat ng vlogger, suportahan natin. Bisitero. Ang napanood natin ay ang episode 6. At ngayon, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kila JBC Loft, John Christian Baladag, Nomer Kamba, Meatloaf TV, Kyrie Pigeon TV, Eileen Atencio. Shoutout din siyempre sa kumpare kong si Romelis Guerra, Mark Amos Cartonero, Tim Loft of Iloilo, at sa IVRPC and IRPS at sa Team Lambuyaw. Raj B. Skywalker TV from Dubai, UAE. Siyempre naman kay Michael Pilingon, Jerome Camolo, DGR Loft TV, Christian Carbona, Romel Dagotdot, siyempre si Team Prince Scatterloft, at siyempre sa kabisitero nating laging present, Butchoy Cometa represent, Eric Cristobal, Agila, AA Channel, Mark Soriano, Kefero Terence Loft, Love Cuesta, Basilides Loft, Diego Alba, at siyempre si Mervin Lozano. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!